Mainit ang naging sagutan ng prosekusyon at depensa sa gitna ng cross-examination sa testigong COA auditor sa impeachment trial ni VP Sara. Umabot pa sa puntong pumagitan na o namagitan si Presiding Officer Chis Escudero sa dalawang kampo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong punot dulo ng sagutan ng prosekusyon at depensa? Alam mo, Jiggy, simula pa lang ng impeachment trial kanina, mainit na talaga itong dalawang abogada sa isa't isa. Pero lalong tumindi yung puksaan at banggaan nilang dalawa nung i-cross-examine na ni Attorney Ferrer itong si COA Auditor Sailin Del Campo. Ang paulit-ulit kasing tanong ni Attorney Ferrer, bakit ang kailangang maging basihan para sabihing merong successful intel gathering gamit ang confidential funds ay yung may maaresto o may mahuling individual? Hindi raw ba sapat na safe at walang untoward incident na nangyari sa Vice Presidente doon sa mga aktibidad na kanyang pinuntahan? Dahil ang paliwanag kasi ng Office of the Vice President sa paggamit nila sa confidential funds, ginamit daw nila yan para sa intel gathering at surveillance doon sa mga activities na pinuntahan ng Vice Presidente noong 2023 dahil may mga threat daw doon and to make sure walang mangyayaring masama sa Vice Presidente. Pero alam mo, Jiggy, ang sinabi kasi ng COA dyan, hindi sapat yung mga submissions ng OVP kaya nagkaroon o nag-issue ng notice of disallowance and in fact, pinababalik ng COA yung halagang 375 million pesos na intel or confidential funds para sa 2023, 3 quarters yan dahil nga hindi sila masaya or hindi sila satisfied doon sa kung paano daw ginamit ng OVP yung kanilang confidential funds. Diyan nagsimula magbanggaan si Attorney Capuna ng prosekusyon at Attorney Ferrer ng defense team. Panoorin natin tong bahaging ito ng impeachment trial, Jiggy. Then you just answer with yes or no. The council has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Councils. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Councils, I don't think I need to lecture please, you that. councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Jiggy, napanood naman natin, pumagitna na si Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero pero talagang ayaw magpapigil ng dalawang abogada at bumanat ulit si Attorney Capunan versus kay Attorney Ferrer. Panoorin natin itong bahagi ng impeachment trial, Jiggy. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the councils. generational divide, Your Honor. Your Honor, councils, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all councils I submit, for the parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your Um, Honor. it's also- I promise to henceforth behave. I have, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. council. Let's end here. Let's end here. You can end there This with might the high sound like a, respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Nagkaroon ng lunch break, Jiggy, yung buong impeachment court around 12:15. Pagbalik nila ng alauna ng hapon, medyo nahimasmasa na siguro lahat ng kampo, no? Pero tumayo agad si Attorney Ferrer at humirit siya sa impeachment court at hiniling niya baka naman pwedeng tigilan yung mga side comments laban sa kanya. Pakinggan naman natin yung exchanges na yan sa impeachment trial. Ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. So you are correct. It was already heard since we're on TV. Attorney Capunan withdrew that statement. I hope it was also part of the records that I promised to behave. Jiggy, sinabi naman ng testigong si Del Campo na wala naman talagang nakasaad doon sa joint circular na sinusunod na guidance ng COA para sa kanilang pag-audit na dapat nga may maaresto talaga for them to say na naging successful yung intel gathering using yung confidential funds. Ngayon, mananindigan pa rin yung COA, kulang ang submissions ng OVP at meron talagang notice of disallowance na in-issue laban sa kanila. Jiggy.
At sa panig ng depensa o ng prosecution kahapon nung iharap nila yung COA auditor, sinasabi nila na kumbaga maliwanag in context na ang pinagamitan ng pondo ay pagbiling gamot o kaya yung Christmas party doon sa ibang mga dito sa ibang mga lugar gaya ng Tondo at ibang mga lugar. Maliwanag, hindi naman categorically sinabi, pero maliwanag, hindi siya binulsa. Ang hinahanap ngayon ay dahil sa disallowance na ito, ang hinahanap ngayon ay kung nagamit ba doon sa sinasabi ng depensa na ito ba'y nagamit talaga sa actual surveillance, yung pondo. Anong sagot dito ng defense? Alam mo, Jiggy, doon sa around 3 to 4 hours na nag-cross-examine si Attorney Ferreira doon sa COA auditor, this was really their chance na patunayan na nagamit sa confidential activities at surveillance yung milyon-milyon pisong confidential funds. How? Una, pinresenta ni Attorney Ferrer yung certification mula doon sa VP Security and Protection Group o yung VP SPG na si Dante La Chica, kung saan sinertify niya na nagkaroon ng confidential activities, surveillance at intel gathering doon sa mga activities bago puntahan na ni VP Sara Duterte to make sure nga raw talaga na walang mangyaring masama sa Vice Presidente. Aside from that certification, pinoint out ulit ni Attorney Ferrer naman yung mga reports na ipinasa naman ng OVP sa COA citing yung bawat isa, though hindi lahat, but they pick, I think, just 3 events kung saan nagsagawa raw ng intel gathering dahil may mga actual threats daw na nakita. For example, NPA, sabi niya, and other criminalities. So nagkaroon daw ng threat assessment at intel gathering. At patunay nga raw dyan ay successful yung pagdating ni VP Sara Duterte doon sa mga activities na yun at walang masamang nangyari sa kanya. So ang tanong ngayon dyan, Jiggy, ni Attorney Ferrer ay naniniwala ba or convinced ba si COA Auditor Del Campo na yan nga ay part ng intel gathering? At sa mga tanong na yan ni Attorney Ferrer, sumagot naman si Del Campo na talagang part nga talaga yan ng intel gathering. At nilinaw din ni Del Campo na kapag payment ng reward sa informant, doon talaga sila mahigpit na nanghihingi sila ng dokumento citing yung successful intel gathering gamit yung impormasyon na nakuha mula sa informant at binayaran ng confidential funds. So malinaw yan. Diyan kailangan ng successful intel gathering. Pero kung ang payment naman ay for information lang, sabi niya kahit papano naman, mas lenient naman daw sila. So far, kanina umabot ng hanggang past 4 o'clock yung impeachment trial dahil matapos yung cross-examination, nag-redirect examination sa Attorney Kapunan at nag-recross pa ulit si Attorney Ferrer. Hindi pa rin natapos yung pag-object nila sa isa't isa and then binigyan ng pagkakataon yung lahat ng senador na gustong magtanong nung kanilang katanungan para nga ma-dismiss na from the witness stand itong si Sailin Del Campo dahil medyo matagal na rin, 3 araw na rin talaga siyang balik-balik. So they're looking forward na by next week ay mag-move on na sa ibang witness ang prosekusyon at depensa. So yan na muna ang latest sa impeachment trial, day 15 na tayo, Jiggy. Balik sa'yo. Bulang Mayan, dahil napatunayan na ginamit sa intel gathering prior dun sa halimbawa pagpunta ng bise sa isang lugar, paano yung napag-usapan ba yung disallowance? Kasi 'di ba, parang ibang portion nung ito habang pinapakinggan mo, parang technicality ibang portion pambili lamesa, mali. Nag-disallowance, ginamit sa depressed area, Christmas party, mali. Pero hindi binulsa. Pero ngayon sinasabi ng COA na ginamit sa intel gathering. So, paano yung redirect ni Attorney Kapunan? Anong nangyari doon? Kahapon, nung sinapag-usapan yung notice of disallowance na yan, the only way kasi, ang isa pang recourse dyan, kapag na-notice of disallowance ka na, kasi nga kailangan mong ibalik yung pera na yan, umapila ka sa COA. At umapila naman daw talaga yung OVP and they cited the same reports that were presented by Attorney Ferrer. So hindi bago itong mga inilatag ni Attorney Ferrer kanina sa impeachment trial. Lahat ng yan, nabasa na rin yan ng COA, Jiggy. And safe to say, ang sabi nga ni Sailin Del Campo kahapon, even if umapila ang OVP, ay nag-standby sa desisyon yung COA na talagang may notice of disallowance at hindi talaga sila kontento doon sa mga submissions ng OVP and for them, hindi talaga napatunayan na nagkaroon ng successful intel gathering using the confidential funds, Chiggy. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa TV5 Media Center.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.